dahil makikisunan, ang pagsalig yun sa Ginoo on a daily basis, sa matagad ba, sa matagudlog, sa atong kinabuhi, no? Is one of the hardest spiritual disciplines. No? Because trust is not automatic. Sa mga na ito ang isipingon, no? Kanayong katapan, tanawaw, makasalig pagkaan ng nagwaya. No? So, it is not kasalitan pa ng kawana. May muhang katapan karon. So, because over time, naka-experience naman ko na nagbunhi sa tuwa, na ay nagtawag na napakya sila, no? Sa ilahang sa ilang relasyon sa tuwa. So, it is not easy to fully trust. Tinuod yun pa, 100% to trust a person. No? But what about sa Diyos? Kung sa tao lisod o salig, no? Sa Ginoo kaya, no? Kumusta man ang atong pagsalig sa Diyos? Makailong ka ba na nagsalig ka? Pirmi sa Ginoo? Sa iwang adlaw ang pagkinabuhi, ang inyong pagsalig pa tuwag yun diya sa Ginoo. No? So, how can we learn to walk in trust in every single day? Muna sa ito ang isbutan karon kay ang kay issue ng Kristohanon sa tawag paghatag o pagsalig, no? Then let us learn how to trust God. No? So, ang ato ang verse ng igsuunan, memory verse din sa ito ang mga bata, no? Siguro kaya Proverbs 3, chapter 5 to 6. No? So, ganyan isulti din ha? Ha? Di ba? Yung mga nakuhaan, memory verse, di ba? Trust in the Lord with all your heart, di ba? And lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your path straight. So, kana lang nga wala to, nagsigulo naging din trust in the Lord. Na ako gina siyang tumalog kung saan kita, sa Diyos. No? So, as we start, everyone to pause for a moment of silence and let's bow down our heads and pray. Father God, salamat Ginoo ni mao nga kagutagon, Lord God. Salamat sa presensya sa mga usa karon nga niya sa balay ng puanan. Father God, we ask you, Lord, we will ask to anoint us, Lord, and even ikaw yung magbibihog sa mga sa ganamo as we are going to listen to your word. Imuha Ginoo nga imuha mga pulo aduna himuan Ginoo sa mga pagsakalsa ng mga kinabuhi, Lord. Hindi mapisok kayo sa among kasing-kasing eventually amo kini ma-apply sa among pagsakalsa ng kinabuhi. Tawagin kami Ginoo sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen. Amen. So trust the Lord with all your heart. Okay, ba ka? With all your heart, you really trust the Lord? Hallelujah. Okay, so with all your heart. Kung diha underline the word with all your heart and in all your ways. No? So, importante kayo ng with all your heart and in all your ways. No? So, sa ato pa sa tibok, hindi mo kasing-kasing. Hindi ka tibok kasing-kasing, wala na siya gibilin. No? Nga pagduha-duha. No? Salit ay sa tibok kasing-kasing. Ayaw, bilini o pag 1%. Ihatag ang pagsalit sa Diyos. Tibuok ang pagsalit, tibok kasing-kasing. Kung dili na ito tibok kasing-kasing, kung dili all of your ways. So
So, all of your ways kay sunan. Sa tanan, pamaagi. Sa tanan, aspekto sa imong kinabuhi. So, usually, kinusta naman kamusalig sa Ginoo. Kung estudyante, may exam, no? Musalig ba kasi Ginoo? O musalig lang kasi putok na right? Musalig yung mga. Diba? Tapos, kadang-kadang, musalig yun, kaya siyempre, yung buhat, diba? Buhat. Matay mo kung wala binuhatan. Buhat yun. Basahin mo, buhat lang yan. Huwag pag-ampo, no? So, may mga katauhan ko na busalig sila, sabihan dito lisod, no? Ang mga sitwasyon sa kinabuhi. Kung mga ginagmay lang gani, kaya na ako. Marami na kinaglan ng buwan. Pero dako-dako na gani ang problema, dako-dako na ang pagkinahanglan, diyan na tamo, luhod na ito sa Ginoo. Musangkit na ito sa Ginoo. Pero asunti din ha, in all your ways. Sa tanang butang. Amen. So pagsalit niya, maski pag kaya na kainin mo, salit niya po sa Diyos. Amen. Maski, kaya yung gagawin pag kinahanglan mo lang, pero kaya na sa bank account. Di ba? Kaya na sa kitaka. So, ang tendency sa Kristohano, din ang po. Pero sa puno sa Ginoo, you trust in the Lord with all your heart and in all your ways. Kaya kung nahimo nga lisod ang pagsalig, kung hinahimo na po ang pagsalig o ang trust as our last resort. Di ba? Hinahimo na po ang pagtawag sa Ginoo, ang atong faith in God as our very last option. Kung di na ganit kaya sa bangko, di na kaya sa bulsa, di na po nagpahiram si brother, di na po nagpahiram si sister, diha na si Kristohanon, mo-attend na Bible study, mo-present na sa iyahang needs, prayer requests, and ang pagsalig, gihatag na ang tanan. Kanta na rin siya, I surrender all. Ang si Kristohanon. Gihatag na ang tanan. Pero, kaya pagani sa maintaining balance or sa credit limit. May credit limit, pautang pa mo. Okay lang. But we have to be reminded, lang ka mag-isuunan that we have to trust with all our hearts and in all our ways. No? Nga naman, kuha ko takot na unsa may mahitabo. The Lord will direct our path. Amen. Kung mas ipagkaya sa imuhang bank account, mas ipagkaya sa imong utok ang exam, kung huwag kagiyahin sa Diyos, tutso lang irapon ka. So we really have to trust the Lord in all our ways. With all our heart. Diba? Sa imong God mo, we need to pay trust kung pamalito. How do you pray? You give it to yourself. Kabalo lang sa solusyon na. Experience ko na. Kabalo na po sa inuha ko na. Nakanagaw ko sa Ginoo. Pero mas kung nagkabalo na tayo sa Lord, labi ihapon ka kayo na ampungan sa Diyos. Lord, kung ano yung sulpat, ang inyong ipadayan na sulpat sa problema, Lord, diyahi ko sa akong pag-implement na inyong solusyon na tama ang mga dalan o mga decisions na akong pagagawa. So, kay ihatag na ninyo ang ibuo kasi then the Lord will direct or make your path straight.
So, una nga, kamutuuran when it comes to trust is that trust is the foundation of a relationship with God. Importante ang pagsalig, mga kaigsunan. Muna yung pundasyon sa atong relasyon niya sa Diyos. Sama sa niya sa kaminyoon, ang pagsalig importante kayo sa foundation of our relationship sa atong managtiayon. Kaya kung wala may trust, si Mr. ka Mrs. o si Mrs. ka Mr. di na yun, mag-work ang relationship. Tama? Una nga naa pa mo din karon standing strong with each other sa inyong gugma is because we continue to trust each other. Now, atong relasyon sa Ginoo, hinahanglan o pagsalig diha niya. Amen. Ikaw na inyong dito sa pagpulong kay na trust in the Lord. So, ang trust niya, kanang apulo na trust, sa Hebrew pa na siya, ang buong pasabot is to put your full weight on something. Hakat mo ang inuwang tibuok yun, nakabugaton, mura ba ka nang di kasandal ka sa pader pa, tibuok yun mo nga weight, nagpauraray di pwede po. Muna siya trust. No? Hindi na siya pagtuulan. No? It is dependence. You really depend upon the Lord. Wala kasi, itawag ako na trust when it comes to magsalig sa Diyos. Hindi na nga siya yung pagtuo, ituo ko. No? Kung hindi, nagadepender ka. Ang imuhang pinabuhi, diha sa inyo mo. And with all your heart is not just partial, no? But complete surrender. So, pundasyon na siya, mga kaigsunan. Kung ikaw na nakasama sa usap ka ng bata ba? No? Nga, kung ang bata gani, isa sa papa sa hangin, no? Ang bata di ba magkatawa? Magkatawa ba? Smile ng bata. Hindi mahalulog. Pero, ako katawa na ganyan yung mukha, ang bakod. Brad, kaya ka kunin mo, Brad. Sabi daw may, ako diyapilan sa una ba ka? Kaya lip-right, Pwede, sito kayo, networking, kaya open-minded yan sa una. Ang pinag-networking sa una niya, ang isa ka seminar dito, i-group into 10. Sa isa ka-grupo na yun, pagkapulo ka-grupo. Isa sa mga activities, kaya ganyan, trust and fall, no? Ibutang ninyo sa stage, taas ka ng stage, kaya, ang buhaton, matagisa kami pro, bukalikod, niya magpahog, na ba? Kung mga kauban niyo, huwag mo sa los, ay mga, sa loob ka, nakaraanas ka sa mga mahog. So, kung napulo mo katong siyan, okay mo sa los, ay mga, taas-taas. Hindi ka mahalog kay, sa loob mga kanila. Yung kay, kato kasi minakado, pinakadako. Kaya siguro, parihan akong gawas ni Jubel, no? Kaya kasi, kumabon niya. Kaya ako sa kong lawas ng kaigsunan, correct. Wala akong pagtuo. Hindi ko gusto yung natuhan na natuhan. Inuod ka, wagi ko ni Juan, palagaw-lak ko ni Juan niya sa Malagos, ganyan. Talbos kayo. Balik ko ka nagigit na, asan ka ba yun? Semua ka ganito, pag-apil. Sige ba? Bakit mag-ibuhan ng activity? Tugod kayo. Bakit may magsalig din na? Pero, sama sa usa ka bata, mga kaigsunan. Gamay ang bata ba? Kasi pa itong-tungin mo na din na anak mo niya. Ang bakbili ang paman, ay muopak ka. Mas-mas na kayo mabuhutak. Di ba? Ika ko nyo sila nga, ang iyang amahan, musalok ka niya. Inunala ang pagsalig, ipakita sa Ginoo ka nato. Amen. Kaya kita magluhan-luha pa ka. Maski pag mo kayo, muopak kita, kaya we know that God's hands is big enough to catch us. Amen. Dako kayo kapag sa Diyos. Na sa loob pa. Alam mga bata, katawa pa. Sige pa pa, sige pa pa. Sa kapo. Bata. Bigyan ahad ka, masisip sa kapo. Pero
kita, gibat-gubatan ka. Kung na it's hard for grown-up people, mga tiguang mahangtong na ba, mga kanan o saling, hindi tayo trust issues. Dami nagdaan tayo experience siya, kasi natian nga hibulihian kayo. Uy! Ang kanina yung mga tao historical. Kalimitan ang mga nangagi. Sa una biya yung biya kong hibulihan. Shout out din ha. Hindi na sila kalimot. Taga na ka o marka. But, hindi mo na naman iksuunan. No? Ang pagsalit na ihatag natin sa Diyos, no, is sama sa pagsalit sa pagmata. Innocent na pagsalit. No, walay question, walay pagkutanan. Tagak makako dili. Tubagon makako dili. Una nga, trust is the foundation of our relationship. Whatever it is, money, health, kasi unsa na aspekto sa inyong kinabuhi. Without trust, mga kaisuunan, without trust, we operate on fear. Wala ganit trust, kahalang pa. Yeah. Diba? Kung ba tayo pagsalit? Malisang ka eh. Ito na uban niya, stress na. Sa ako na lamig. Patay, kwarta, hapit na hapit na mo abot si Juna o si Judith. Naingon na. Wapay. Resources. Wapay kwarta. Kung wala kayo pag-silent sa iyong Diyos na mag-provide sa iyong pagkinahanglan, operate because of kinabuhi in fear. Ito na ikahan ko. Na-stress din ka. Musical pangalog sa iyong puno. Or, you operate on self-reliance. Maningkamot ka. Tubagan ko kang wine. Brad! Siyempre, sa atong paglakaw sa kinabuhi, baka himamat ang putag mga kanang mahigala ba na mas datot pala to, mas kwartahan pala to, mas kanang mas daghan ang connection kaysa sa ato mas taas ang position kaysa sa ato mas daghan ang resources kaysa sa ato wala kay Diyos, wala kay pagsalig sa Diyos, matubig ka sa uwan. Kahuna-huna rin ka. Uwan sa opisina. Nakakapos na negosyo. Di ba? Tinggal-tinggal ka na itong mga mata. Uy, ito akong kaupag sa church ba? Magka kayo ito. Make a place na door. Nagkakatuwa na ba? Huwag kang kabalo. Take na ito. So, doon na siya. So, we operate either on fear, hadlok na lang ta, stress na lang ta, or we operate on self-reliance. Mahintama pa sa pagkagalingon, asa ta maka-agtog kainon. No? Number 2, trust is hard. Anong isod? Because we're conditioned to be self-reliant. I-condition kita sa kalibutan na, kaya mo yan! Akong babangon! Fight lang! Laban lang! Go Japan! Nagbilang mga magkaroon natin motivation. No? I-condition ka. Ikaw pa? Kaya mo yan. Jeremiah 17, 5-8, gayon. This is what the Lord says. Cursed is the one who trusts in man, Amen. who draws strength from mere flesh. Blessed is the one who trusts in the Lord. He will be like a tree planted by the waters. Kung sa daw, tinumlo, kung tao na nagasalig sa tao lang. Curse is the man. Kung ito lang, kung ang ating pagsalig nga sa tao, tingala ka ba? No? Grabe na itong pagpaningkamot sa
pinabuhi. Grabe na yun. Di ma-question akong pagka-hardworking. Kaya hardworking ka. No? Mabaho ka. Kung tingala ito ka, wag dyan mo, magyapa. Tulad kayo, kasi pag sa imo pagkagalingon kung panikamo, ang isa ni ganyan yung pagkagalingon lang, your own flesh. Sali ka sa tao. Kung sa inyong kaya ang buhaton, si kaya ni boss, si kaya ni brother, si kaya ni sister. But if you really want to be blessed by God, blessed is the one who trusts in the Lord. Amen. Hallelujah. So, una yung reason, because ang atong trust is misplaced. Mabalik natin butang ba? Nakahimutang natin siya sa mali na tao. Ibig ihatag natin sa Diyos, ang atong pagsali, ihatag natin sa BDO. Ihatag natin sa kumpanya. Ihatag natin sa GSIS, sa SSS, or sa Mumbai. Dahil ako mag-mention ng mga peligro sa Lonsar, the story ng kaya sila. Nagyakan nga ito, inahang ang pagsali sa ilaha. Kaya ko makabalik ako. Pwede pa sa kumpuan. Salary. Kasi ito. So, naipagsalit, pero na-misplace mo rin sunan. Misplace trust. Tuwa sa tao. And sa kung kaugalingon, ourselves. But when we trust the Lord, it leads to fruitfulness. Magbabungahon ka. Consistently diha, you are like a tree planted by the water. Kung sa mga punuan nga, tanong kilid sa mga tubig, di ba? Mabungahon kayo. Healthy kayo. Blooming kayo mga tanong. Yung anak tao, ang pagsanig, nasa Diyos. Mabungahon mo. Sama sa mga punuan. No? And even during drought, naagihapon siya buhaan sa source, kaya naman siya pilid sa sapa. So, muna nga, meaning to say mga kaisunan, when you trust in God, even when things aren't going our way, we still flourish. Maski pag ako pa nag-listen na, maski pag niingon na, naanay crisis, naanay kung sa panadinha, but you trust in the Lord, you continue to flourish like a tree planted in the streams of water. Alam mo sa kinabuhi, gustuhan, dahil kung ang iya kinabuhi, naaniha sa pagsalig niya, dihatag niya sa Diyos. Wala natin sa tao. Kung ito na, kung inyuhang tanahon itong usa ka suginanaw niya sa Old Testament, kung sa ganit, kabyuda, during that time, nagyoy, ito na mga famine, ulang ng mga pagkaon, pero isubo siya sa mga propeta, kasi mga propeta, ngayon tayo kalas niya na flower, ihatid na sa ko'y pagkaon. Elijah. Si Elijah. Ang uban nato, nisalig sa ilahang resources, sa ilahang flower, ay wala lang pinipiyang ang last, kung hindi pagkaon sa inyo, pero kay iyan, ni-dare siya ba? Ni-risk siya. Nihakad siya sa pagsalig sa Diyos. Muna nga, during the entire famine, ang ilahang butanganan sa ilang product, yun, nakurot. Ang uban, nag-lisod na. Pero siya, nagpadayo, inihakad siya. Diyan sa Diyos. Nisalig siya. Diyan sa Diyos. So, yun na mga tekstunan. Sometimes, ang tendency ko, taguan na ito. Diba? Kung muna galing yung last, inutong din nila ito ba eh. Ang yan na nasabihan ng kuwan, mas kuraway ka ng mga electrification mo doon sa itong aircon kayo, pero last na din eh. Taguasa din ako eh. Kaya, hindi na kaya na kuwan. Pero ang katong byuda, last na ako ito. Pero hindi hatag. And what happened? What siya nawalan? Amen. Ipunan pag-ayos sa Ginoo. The more we save our resources,
Magdinalaw talaga sa Diyos, the more na mawalaan ka. The more na ihatag na to, the more na dumagan ka sa Diyos. Amen. Because we are dependent upon the Lord. Yes. Pero, di gani, stress na yung ka magpagsunan. Di naging ka katulog. Diba? Kaya mahal na mag-awasan ng pagkaon mo. Saan ako ang kauno? No? Kung ihatag ko ni, kami ani sa morning ni lamuyon. Diba mo mali ato ang fear? Diba? So it is hard to trust. Another it is hard to trust because we fear of losing control. Kita mga katawhan, gusto kita we are in control of everything. Gusto nato, lagi tayo say sa tanan. Okay, kung wala na ganit tayo control, murag, maksud tayo kabalaka. Wala dili nato isurrender. No? Diha, ang tanan. Hatagan pa nato o pinaka-porsyento para sa itong kaugalingon na naapatay control sa itong kinabuhi. Because when we trust man God, kung ito po ganina, total surrender na isa, 100% kung kaibirin. Kung iaanan mo kutas kami kalibutan na we have to manage our lives. No? Kung ito na uban diha, iyan ko na nila, mahimo sila manager sa buong universe. No? Ginamanage sila tanan. No? Una na, ingat ka gaganina, kung ato itong study karon is entitled Trust, walking by faith and not by sight. Amen. Because when we walk by faith, magkaisuunan, atong baliwalaon, kung sa pa man ang mga circumstances na atong makita. O nakita na nato ba, dito sa unahan, medyo taas na kayong kilo sa bugas, burag, sunod bulan, nanap ko'y mayroon nga bills, anan, makita na to. But when we walk by faith, we are fully surrendering everything. At ihatag ang tanan diha sa Diyos. We let go of our control. Kailangan magitay control. Ang kinabuhin natin gusto, kita kitay control natin. Our lives, we have to be in control sa atong kinabuhi. O kung di na ganita in control sa kinabuhi, mahadlok kita. Kung sa may mahita mo, kung sa paingna na ni, asay daga na ni. No? Kung na kita gi mag-drive. No? Kita gi magtimon sa itong barko. Kung asa na paingon. We are the captain of our ship. Kaya nag-drive siya itong sa manaimuhang sa kinalya. Pag-zero ka na, kariton ka na. Basta kayo we are driving, kita yung driver. Diba? So, pahit kayo sa concept, no? Ng Ginoong Kristo na sabihan, siya na ito ang manuluwa sa kinabuhi. We are no longer the driver. Diba? Kay ang balang kuwan, Espiritu, mauna yung naglingkod sa trono sa akong kasing-kasing. O di na akong pagbuod, kundi ang iyang pagbuod. The more na ginakontrol nato akong self, the more na ginatanggalan na akong trono, ang Espiritu Santo sa akong kinabuhi. The more na mo-manage pag maayos sa itong lives, sa itong kinabuhi mo ito. Kaya gusto kita ko yung ani, gusto kita ko yung anak. It's good. Nga nakatay plano. Pero i-offer na ito itong plano na ito sa Diyos. Amen. Ipahaong na ito itong plano na ito sa kabubuton sa Diyos. Amen. Huwag ka tagibay pa sa Ginoo. Hindi na ito magplano. Hindi na ito i-manage sa itong life. Atong pagalingon. Pero i-check po ang iyong plano. Kung ang iyong bang plano, nahaong po ba sa kabubuton sa Diyos? O was, nabuhat na nimo, then ihatag ka sa Ginoo 100%. Bahala na siya na. No? Pero kita, check ko kayo.
Tuman di ka ito. Hindi kita mahal kita wala na control sa atong kinabuhi. Trusting God means walking unto the unknown, which can be risky and sometimes very uncomfortable, mga kaigsunan. When we walk into the unknown, risky. Kung ito nga kasi ganitong disciple na nilakaw sa tubig, Peter. si Peter. Manay bangka, safe na kayo dito na Peter, di ba? Because kanang bangka would represent something insurance nimo, safe na kay safety. Pero nga pag yun, nangin pag yun, itapak imong tiiring ngadto sa tubig. Which is very risky. Which is very uncomfortable. Hando kayo na ang sitwasyon. Kung tanawan mo mga palibot, kasi may hangin, balod tayo, hadlok. Pero, you walk by faith. Not by sight, not sa imong makita, kung dili base sa imong pagtuo ngadto sa Dios, kini Peter, come, come. Yes. Ikaw, willing ba ka na magtapak sa imuhang mugawas sa imuhang comfort zone? O bunuon ngadto sa Dios? Glory. Only those who have trust can say amen. Hallelujah. Nakapagpusali dito sa Ginoo mga kaisunan. We can feel kanang race, no? Uncomfortable ka, but it's okay. Because dito sa unahan, nagpagod ang Diyos mampun. Diba? Kaya sa daan ka sa bangka, huwag kita ugawas dito, kay safe na kay ka, pero dako na kay bagyo, tuwalon pa ang bangka. Masun sa kadako sa itong bank account, pwede mahurot. No? Amen. So, number one, what is our fear of losing control? Number two, doubt. Kung may rason nga nang dili ta musalig sa Dios, naapatay pagduha-duha. Diba? It's hard. Isod kayo muhatag ng 100%. Kaya gihimo pagod nato ang Dios kasi daw sa tao ang Ginoo ba. Kung ka lang yung natak na diha, ibudhian ka na sa una, ang Diyos hindi ibubudhian mo. Amen. Ay, wala, pariho ang Ginoo sa tao. No? When we experience sometimes delays sa ato ang mga pag-ampo, we experience ka ng mga losses, or sometimes silence ang Ginoo sa kung kinabuhi. Sometimes we feel ka ng doubt. Sa tuwang pagtuol yan kaniya. Kasi isultin sa radio niya. Proverbs 13, verse 12. Kanya nagduduha ka. Proverbs 13:12. Kung mahanaw ang paglao, buhari ang kaguol. Apan ang pangandoy ng matuman, maghatag kanimo maayong kinabuhi. So, kumuwala ang paglao, mag-uol ka. Murag, ayaw ba kami? Pwede ba kami magtabo? Pero ba, maluha ka ta? No? Kapilat na hinanang may isuon. Tungod kaya no, wala pa magod nato siguro masinati yun ang Ginoo. Kaya kung naalam mo kay kasinatian, no? Sa pagkamaayo sa Diyos, kasinatian sa kanang huwag yung gani kapakyasa sa Diyos, hindi magiging magduha-duha. Ang rason lang na nagduha-duha ka kay hindi ka sure. Lahat ka siguro. Ako di ka ni isurrender ang tanan.
But when you have an experience, ito ba ang imong experience sa Diyos ba? Maayo kayo. Nga never yun, nagpasagan ang Ginoo sa imuhang kinabuhi. Kasi kung sa aspekto sa imong imong ginaihatag sa Ginoo. Because never ang Ginoo pa ipakya sa imuha. Kung ang mag-exunan, kung wala pa kakasulay sa kaayo sa Diyos, wala pa kakasinati, sa iya ha, pagkamatinud-anon sa kinabuhi, sulay Amen. So, nag-uabot ang panahon na kinahanglan ka rin mo i-entrust ang tanan, di ka na magduha-duha. Wala kay doubt. Ano dito mga butang na dependable tayo? Kaya nga makita na na. Kanina brand okay, hindi kayo. Ako yung nani. Pagi yung kubiyakin. Wala man na kayo. Ano man, naka-experience man ta. Yung ka, brand, palit ko laptop. Kasi gawa ko laptop. Aka nila, brand na kayo. Mga tuwa. Okay na kayo, hindi ka itong iba. So na may kasinatian ba? And you are very sure. Rekomenda pa nyo sa upan. Huwag kayo kasinatian. Ay, ang buwan. Pasalig ka na. Ano po ng Ginoo? Mas nakasalig ka sa Diyos. Sa iyong kinabuhi, nahimo sa patinunaan mo. Maabot ang panahon na mas dakot-dakot na ang imuhang isalig sa iyaha. Di ka magduha-duha o let go. Walay doubt. Number 3, ano ta maglisod o hatag sa pagsalig sa Diyos? Limited understanding of God's character. Wa ta kaila kung kinsa ang Diyos nga itong alagi-alagaran. Walang nagduha-duha ta. Ano wa tayo pagsalig? Wa ta kaila sa iyaha ba? E kung nakaila na sa iyaha, kinsa man siya? All-knowing, omnipotent, omniscient, omnipresent, Amen. all-powerful, all-knowing, creator of heaven and earth. Tagiya rin yung tanan. Hindi ka masalig? Salig bigat magkatapat? Sa Ginoo, no? Huwag ka masalig? Diba? Huwag ka kaya igsuon kung insang mong Diyos kung huwag ka nisalig. You doubt, you have no understanding. Sa basa ko ng Bible, Amen. kung unsa siya ng Diyos. Sa Psalms 9:10, susundin din na brad. Salmo 9, no, versikulo 10. Ang nakaila kanimo o Ginoo, musalig kanimo, kay wala ko man pakyasa ang minagog kanimo. Magsisulti. Kagtong nakaila kanimo, musalig kanimo. Amen. Di ba ka naman? Because you have never forsaken those who seek you. Huwag pa rin mo pakyasa ang tanang ang kanimo. Ang mga kaisunan, Hallelujah. bukod sa Ginoo. Amen. Ayaw ng duha. Ilailahan Diyos. Ito sa tuwa. You really need to have a relationship with God. Relasyon. O sa klaseng relasyon, intimate relationship with God. Amen. May katong naging intimate, ikaw, na mo doon sa iyong halina. Mamura mo sa kamilin. Pahiram mo, dili mo close. Maski pala sa kalibo ba, digit na maluwa yung mga pitata. Hindi na mo kalibo close. Pero close ganita, suot ganita, intimate ganita. Sa bagong sa kadako yung suot. Ihatag na ko kanimo because I trust you. Klaro kaya ko suot. Psalms 9:10, mo itatak sa tuwang kalimatakan. Those who know your name trust you.
For you, Lord, never forsaken those who seek. That is why mga kaigsuunan, sa taas-taas, wala ka tuma ako mani. Napa ko isunod si Manong, o extend it siguro po ano dahil. So, ako na dito sa tagotan mga kaigsuunan ha, sa why it is hard to trust God. Sa atong sunod, how to learn to trust. Hindi na, atong ipang enumerate, ano maglisod ka salig. No? So, mo siya ang rason. No? Di ka gusto natin control, no? Natay pagluha-luha, ikatulog kani limited na itong understanding. Huwag kita kaila sa Diyos. No? Sa iya. Huwag ka experience no? Sa pagka-maayos sa Diyos. Kaya natutulog kayo, hindi ka taklo sa Ginoo. Kaya magtawag lang ang tao. Kaya magkinahanap ka. Kaya ganing panagsara madawa. Halos din mo na close. Pero ganyan yung istoryahon. Okay, in all your ways, God, with all your heart, pero pag-alaw, ihapag hindi mo lang sa Diyos, konsulta yun ka sa Diyos. Amen. Kung ano-ano lang, matag-minuto sa Diyos, close kayo mo na, oy? Amen. Okay, ulo naman tag-nagkagimlay na ka. Wala din mo. Who you? Hindi mo. Hindi mo yung who you. Ito sa, ako pa yung hindi nagkag-who you. Pero salamat po kay hindi ko ginamit sa una nga, ang pagsalig ng kaigsuunan, ihatag natin ito sa Diyos. Amen. With all our heart and with all, in all our ways. Mahigit ka na ng kaigsuunan ng pagpapara. Let us pray to God. Basahin ito. In some ways or the other, nag-isip ka natin mga trust issues. No? Wala na ito nasalig ang tanan sa atong kinabuhi kaya sa Diyos. Napakyasta mga kaigsuunan. But, yung pabitaw, it's not too late. Di pa ulahi ang tanan mga kaigsuunan. Pwede pa nimo i-exercise kana nga pagsalig ngadto sa Dios karon. Karong taknaan. Ihatag ang tanan ngadto sa Dios. Kabalukot kinang tanan natin gidaladala karon, di ba? Mga problema, natin mga kabugaton, atong pagsakag sa kasing-kasing, atong mga kinabuhi. Nga murag hindi na to kaya. Hindi na mo kaya. But when you give it to God, hindi mo siya sa pulong. Dili yung kanya kapasa. Sulayan Diyos, magkaigsunan. Let us bow our heads and pray. Father God, Ginoo ni mong kabungkagon, salamat Ginoo sa imuhang pag-remind kay namo Lord sa imuhang pulong. That you are always with us. That you will never forsake us, Lord. That we can trust upon you with all our hearts and in all our ways. Lord, pasayloa kami Ginoong Diyos. Kung sa among kinabuhi, among lamang gipili ang mga panahon na muduol kami kanimo o trust na kanimo. Pasaylo kami Ginoo kung mas nisalig kami sa tao. Pasaylo kami kung mas nisalig kami sa among mga kaugalingon. Pasaylo kami Ginoo Diyos. Na naara na ikaw diha nakahulat kanamo. Na naara na ikaw Ginoo. Andam namutubad sa among mga pagkinahanglan. Lord God, right now, nakita din mo Ginoo ang among mga kasing-kasing. Lord, we open our hearts, we open our lives to you this morning, Lord. And once again, Lord, we surrender everything to you. Lord God, with all our hearts, Lord, we surrender to you. We trust to you, Lord, our problems, our issues. Lord God, with all our hearts, Lord. In all our ways, ang tanan Ginoo, ang ihatag sa kanimo. And we trust you totally, Lord. Buha kami, Lord. Magtabangin kami. Nga mo salit sa among pagalingon. Nga mo salit nga sa upan. Ang paluhatan sa among tibuok 100%
mapagsalig dahil lamang kanino. Abangin ang kagusakan ng Holy Spirit of the living God. Help us. And we ask this in the mighty name of Jesus. Ang tanan magayon. Amen. Amen.